Good morning po mga kapatid. Tayo po muli ay nasa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating online ministry, ang ating pong morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Mga kapatid, mula po mamayang gabi hanggang sa Sabado ay 4 na araw na lamang ay atin na pong church anniversary. So kaya tayo po ay patuloy na bigyan ng kalakasan ng Panginoon at patuloy tayong samahan hanggang sa ating pong sama-samang ipagdiwang sa darating na linggo ang ating church anniversary. Sa umaga pong ito, ang ating paksa na pagbubulay-bulayan ay isang iglesyang may mabiyayang ugnayan. Ang ating batayan talata ay ating pong masusumpungan sa 2 Korinto, Kabanatang 9, talata 1 hanggang 15. Ngunit ang ating babasahin na lamang po muna ay ang talatang 6 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay
ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang sulat po ito ni Apostol Pablo ay nakatukoy sa Iglesia ng Diyos sa Corinto at gayon din ng mga mananampalataya sa buong Akaya. Sa chapter 8 to 9, may binabanggit si Apostol Pablo na isang espesyal na abuluyan o koleksyon na kanyang tinawag na tulong sa mga kapatid sa iglesia sa Jerusalem. Mabasa po natin yan sa 1 Corinthians 16, 1-4. Ang Jerusalem ay kabisera ng Judea at ito ay pinananahanan ng maraming mga Hudyo, subalit nasa ilalim ng imperyo ng Roma. Hinimok ni Apostol Pablo ang mga iglesia na kanyang itinatag, kabilang dito ang Corinto at Macedonia, na makilahok at makiisa sa abuluyang ito sa kapakanan ng mga kapatid o kapatiran sa Jerusalem, na buong panahong yaon ay nagdaranas ng paghihikahos. Sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na ang mga taga-Macedonia at Akaya ay malugod na nakaisa sa abuluyan, sa kabila na sila man ay naghihikahos din. Subalit kinilala nila na dapat nilang gawin sapagkat sila na mga hintil na nakakilala sa Panginoon ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. May agam-agam po si Apostol Pablo na baka ang mga mananampalataya sa Corinto, ang iglesia sa Corinto ay hindi makatugon sa panawagan ng abuluyan. Kaya ito ang dahilan kung bakit mariing sinabi ni Apostol Pablo na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa 9:2, sinabi ni Apostol Pablo na kanyang pinagmamalaki ang mga taga-Corinto sa mga taga-Macedonia. At dahil dito ay lalong sumigla ang pagkakaloob ng mga taga-Macedonia. Nabanggit din ni Apostol Pablo na may mga kapatid na kanyang pinauna sa Corinto upang kunin ang kanilang handog bilang pagdamay sa mga kapatiran sa Jerusalem. At naniniwala siya na ang mga taga-Corinto ay handa at bukas palad sa pagdamay at pagtulong. Sa mga huling talata ay inisa-isa ni Apostol Pablo ang pangako ng Panginoon Diyos na di masukat na pagpapala sa mga kapatid na nagkakaloob ng pagdamay ng may kagalakan o kasiyahan sa puso. Ang iglesia po sa Jerusalem ay dumaranas ng paghikahos at ang pagkagutom. Dahil dito ay pinaunawa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Ito man ay mga hintil na nakumberte sa pananampalataya o mga Hudyo, sapagkat pinag-uugnay sila ng pag-ibig sa biyaya ni Kristo, ay may katungkulan silang magdamayan, magsuportahan, at magmalasakitan. Kaya kahit hintil o Hudyo, sapagkat iniibig ng Panginoon Diyos ang nagsasagawa nito ng masaya at bukal sa kalooban. Ang pagpapala ng Diyos na sagana ay hindi hihiwalay sa mga magkakapatid kay Kristo sa ganitong gawain ng pagdadamayan. Mga kapatid, ang ating pong kongregasyon sa dating hapon na linggo ay magse-celebrate tayo ng 114 years. Mula doon ay ating baliktanawin ang mabiyayang pagdadamayan, pagmamalasakitan, pagmamahalan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At hindi po tayo aabot sa ganitong taon ng tagal ng paglilingkod na nagpapatuloy kung hindi po natin mararanasan ang ganitong magandang paglilingkod sa ating kapwa-tao. Kaya binabati ko po kayong mga kapatid dito sa kongregasyon ng Santa Rosa. Alam niyo po ba mga kapatid, minsan sa aking mga pagdalaw at pagbisita sa ating ilang mga kapatid, hindi po nila mapigil na hindi magkwento at
share ng kanyang karanasan sa akin nung sila ay nasa panahon ng paghihikahos. May mga kapatid po ako napupuntahan at nagme-mention pa ng mga pangalan na sila daw po ay tinulungan ni ganito, tinulungan sila ni kapatid na ganito, inabutan sila ng tulong sa mga panahon ng kanilang mga pangangailangan. Kaya salamat sa ating Panginoon sa inyo pong mga kagandahang loob at pagdamay sa mga kapatid na ating may mga pangangailangan sa mga panahong yaon. Yan po ay patunay na tayo ay nasa isang iglesyang may mabiyayang ugnayan. Bigyan po natin ng pansin ang sinasabi ng aral at turo ng Panginoon na sinasaysay ng lingkod niya na si Apostol Pablo. Number 1, sinaysay ni Apostol Pablo ang hamon ng Diyos sa taos-pusong pagdamay at pagtulong. So mababasa po natin yan sa verses 1 to 5 at verses 6 to 7. At ganito po ang mga sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kusang loob at di kailangang obligahin. Nagsasanhi ng inspirasyon sa iba. So sa ating pagiging bukas ang ating mga kamay sa pagtulong at pagkakaloob, nagiging inspirasyon po tayo. Katulad na banggit ko kanina, may mga kapatid po tayo nagkukwento ng inyong mga kabutihan at kagandahang loob. May kahandaan sa verse 3, walang pagkukunwari at hindi napipilitan sa verse 4 and 5. So tayo ay tumulong na masaya sa ating mga puso, hindi napipilitan. Ang sabi po sa verse 6, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ganun din sa verse 7, magbigay ang bawat isa ng may wastong motibo at damdamin sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa talatang 6, ayon po sa ilang mga Bible scholars, ay tumitingin ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa Kawikaan 11:25. At ganito ang sinasabi, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak tutulungan. Ganon din po sa Kawikaan 22:8-9, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ang mahirap ay babahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. So, napakaganda po ng paalaala, no? Na sinaysay ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo yung hamon ng Panginoon Diyos sa taos-pusong pagdamay at pagtulong sa ating mga kapatid na may mga mahigpit na pangangailangan, ngunit ating tinugunan, kumilos, at tayo ay nagmalasakit, nakibahagi bilang tayo ay may ugnayan sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Pangalawa po ang wika nga dito, inilahad ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ang masaganang biyaya ng Diyos sa mga anak niya na bukas ang puso at nagagalak sa pagbibigay ng tulong at pagdamay. Mula po sa talataang 8 hanggang 16. At ganito po ang sinasabi ng kanyang mga banal na salita. Ang sabi po, upang sumagana sa mabuting gawa. Pangalawa, magbunga ng sagana ang kabutihang loob ng bawat isa. Pangatlo, mas marami pa ang matutulungan. Pang-apat, mas marami pa ang magpapasalamat sa Diyos. Panlima, mag-uumapaw sa pasasalamat sa Diyos ang mga natulungan. Pang-anim, magpapatunay ng ating sinusunod ang mga magandang balita ng ating Panginoon. At pang-pito, mananagana ang pagpapanalanginan at pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ang kagandahan at pagdamay at pagtulong ay hindi lamang tuwing susulpot sa krisis o pangangailangan. Bagkus may damdaming excitement na dumamay sa pamamagitan ng pagpaplano bago pa man dumating ang pangangailangan. Para sa dumaramay, ang bagay na ito ay opportunity ng pagmamalasakit at hindi ito kabigatan para sa kanya.
So kaya pag tayo ay tumutulong, ito po ay hindi kabigatan, kundi ito ay isang pribilehiyo, opportunity na tayo ay makatulong sa ating kapatid na nasa panahon ng krisis. Kaya naman po sa talatang 8, no, na ating binibigyan ng puntos ay patuloy na ginamit ni Apostol Pablo ang agricultural imagery na ang Diyos ng kasaganahan ang magbibigay ng banhi upang ito ay ihasik nangangahulugan sapat ang biyaya ng Diyos sa ating pangangailangan at sapat din ang biyaya sa atin upang ibahagi sa iba. Ang salitang pasasaganahin sa talatang 8 ay ang kahulugan ay parehong salita na ginamit sa contentment na nakasulat sa Philippians 4:11. Nangangahulugan ang kasiyahan sa buhay o yung contentment ay hindi lamang ipinagkakaloob ng Diyos upang tayo ay managana at magkaroon ng kasiyahang pansarili, kundi kalakip nito ay ang kasiyahang hindi maipaliwanag sapagkat nakatulong at nakadamay tayo sa mga nangangailangan. Mga minamahal na kapatid, purihin natin ang Panginoon Diyos. Sa tagal ng ating taon ng paglilingkod dito po sa ating kongregasyon, maaring dumarating sa atin yung mga special collection, special offering, at iba pang mga abuluyan. At iba pa nating mga pananagutan sa ating aspeto ng mga tinatangkilik. Ngunit mapapansin natin na sa biyaya ng Panginoon Diyos ay nakapagdudulot pa sa atin ng kagalakan. Sa halip na sinasabi ng iba ay nabibigatan. Katulad po nitong darating na anniversary. Alam natin na isa sa ating magandang practice yung tayo ay nagtutulungan. Nagsishare tayo ng ating makakaya. So kaya mula sa pagkain, mula sa mga ilang mga preparations, at maging sa ating church anniversary offering. So kung titignan natin ay ito ay maraming mga kinakailangang pagtuunan ng mga pangangailangang pinansyal. Ngunit wag po tayong mangamba, wag po tayong matakot, wag po tayong mag-alinlangan, at huwag nating isipin na ito ay kabigatan. Sapagkat ito po ay isang pribileyo at opportunity na tayo ay makapaghandog sa ating Panginoon at tayo rin ay makatulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kaya nga po ang sinasabi sa atin ng ating aral sa umagang ito, ang pangako sa talatang ito ay pasasaganahin ng Diyos ang ating masasaganang paghasik. Ito po ay spiritual blessings, kaloob ng pagiging kontento at nasisiyahan sa buhay, kapayapaan ng puso at isipan, at higit sa lahat ay kagalakan ng pribileyo na tayo ay nakatulong at nakapagmalasakit sa mga nangangailangan. Ang pagdaramayan at pagmamalasakitan ay mabisang tanda ng pagiging magkakaugnay kay Kristo. At maliwanag na patunay ng ating ipinamumuhay ang mabuting balita at aral ng ating Panginoon. Idalangin natin na ang pananatili at pagpapatuloy ng pagiging magkakaugnay at pagiging isa natin bilang mga mananampalatayang Yemili. So kaya mga kapatid, tayo po ay magpatuloy po sa ating mabiyayang ugnayan kung saan ito ay ating ipapahayag sa ating mga pagtulong sa ating mga kapatid at sa mahabang taon ay nadama ng bawat isa sa atin kung paano tayo nagtulungan, nagdamayan sapagkat tayo ay magkakaugnay sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Muli niyo po kaming biniyaan ng iyong mga salita at aral at pagbabalik tanaw sa iyo pong mayamang pagkalinga sa aking mga kapatid sa kongregasyon sa dakong ito. 114 years, Panginoon, na ang ugnayan ng isa't isa ay nahahayag dahil kami ay nakaugnay sa iyo, o aming Panginoong Hesus.
Dinadalangin ko rin po sa umagang ito ang aking mga kapatid na papasok sa work at yung iba ay papasok sa school. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga paglalakbay, makarating at makauwi ng ligtas at payapa. Dahil din, Panginoon, dinadalangin namin yung mga kapatid namin na may mga karamdaman, ang iyong pong paghipo at kanilang pananampalataya ay maranasan nila ang kagalingan na nagbubuhat sa iyong awa at kahabagan. Salamat po, Panginoon, ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today, humayo at maglingkod.